Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon guys, manonood ulit tayo ng isa namang mga kakaibang video. Guys, ngayon pas muna tayo sa mga nakakatakot kasi feeling ko tinutubuan na talaga ako ng buhok sa sobrang takot. Guys, shout out nga pala dun sa mga solid supporters natin dyan, lalo na dun sa mga TikTok live natin na kay Chuli. Shout out sa'yo Chuli, and kay Reyes Kambal. Maraming salamat kay Nel at lalong-lalo na kay Ibrahim Ordanesa. Thank you so much sa inyo guys. Maraming salamat sa suporta. Guys, panoorin na natin to bago pa panoorin ng iba. Let's go! Yan guys, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share sa ating video. Kung saan lahat ng walang kwentang paraan para lang sa kasikatan ay gagawin ay may ilang tao ang nagtagumpay. Hindi mo ba alam, Michael V, ang ibig sabihin ng Yun, mind your own business? Pero malimit na makita natin na mas marami ang taong nabigo. Ang ilan ay konting-konti na lang talaga ay matutulog na sa loob ng selda, at ang iba naman ay siguradong imbes na malamig na pera ang mahihimas ay malamig na rehas ang mararanasan. And here we are, 2023, habang naghahanap ako ng kwentong ibabahagi ko ay there is one. So yan guys, marami kasing mga nagpa-prank na di ba? Yung prank hindi maganda, parang delikado. Tulad ng ginawa ng isang prankster na may hostage. Uri kung saan para sa akin ay nasa top 3 ng pinakawalang kwentang bagay na ginawa ng tao para lang sumikat. Yan Omsim, ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka pa rin malalamangan. And the story goes like this. Tumalo, no? Ayun, sa isang Jollibee o bida-bidang tao lang, iikot ang ating istorya. Ito Jollibee. si Trevor, Daniel, Jacob o DJ for short. Mabilis ang background muna sa kanyang pagkatao. Mayroon siyang lisensya sa pagpapalipad ng mga eroplano. Ibig sabihin ay may pinag-aralan at wala namang yung kung tawagin natin ay may problema sa pag-iisip. I have no idea what I'm doing. It basically just felt like a guys, super floaty skydive canopy. Sikap. So hindi siya accepted, sadyang bida-bida at kulang lang talaga siya sa pansin. Hindi lang yan, dahil experience skydiver din siya. Wow. December 24, 2021 ay in-upload nitong mokong na ito ang isang video kung saan may titulo itong I crashed my airplane. Wow. Saan pa ba kundi dito mismo sa YouTube. Ngayon, hindi ko alam buddy kung mabibilib o lalong matatangahan ako dito sa taong ito dahil kung kinlik mo ang na may over 4.1 million views na. Wow. As of this recording ay you get what you ask for. Ibig sabihin malupit, ay guys. hindi siya clickbait, literal na kinrush nga niya yung kanyang eroplano. Sa totoo lang buddy ay matagal ko na itong alam, 2021 pa ito, pero noon ay nang mapasakamay siya ng mga pulis ay idinedeny pa nitong si DJ yung mga akusasyon at sinasabing may engine failure ang eroplano, kaya niya di umano ang eroplano iniwan. So at the time ay hindi ko talaga masabi kung pinabagsak o nagkaroon ito ng sira. Mahirap magsalita ng tapos, pero sa video ay nagparachute, bumounce na lang siya real quick kasama ang kanyang handy dandy parachute. Isa rin sa kanyang naging palusot noon ay kaya siya nag-take off ay may hiling daw ang kanyang namayapang kaibigan na ikalat ang kanyang abo sa langit. Makikita rin natin ito sa video. Ang iba naman ay sinasabing insurance fraud ito kung saan
sasabihin niya sa insurance na bumagsak ang kanyang eroplano upang makapag-file ng claim at mapalitan ito ng bago. Pero buddy, guys. kung ganoon nga talaga ang kanyang pakay, ay bakit niya ito In-upload sa YouTube? Dito sa YouTube? E di nabisto siya sa kanyang Marami kasing kumikita sa YouTube ng malaki, yumaman, di ba? modus. Ay naku buddy, hindi ko talaga alam. Pinlano Pero niya anyway, talaga. heto ngayon na ngayong 2023, matapos ang halos 2 taong pagdinig sa kanyang kaso, ay once and for all ay maliliwanagan na tayong lahat kung bakit niya nga ba naisipan na pabagsakin yung Nakulong kaya kanyang eroplano. At hindi, walang kung anong engine failure ang kanyang naranasan. Palusot niya lamang yun noong una siyang madakip ng mga pulis. Ikaw ba naman buddy, lilipad ka ng naka-full GoPro gear na bibidyohan ang loob at labas ng cabin. Nakapaikot pa ito sa lahat ng anggulo ng eroplano. And to top it all off, ay nang umiskapo sa eroplano itong si DJ, ay hawak niya pa yung kanyang selfie stick para ma-broadcast sa buong mundo ang pagiging tanga o bida-bida ng taong ito. Kalaunan ay inamin niya ang lahat ng ito at ang isa sa nagtulak sa kanya ay ang sponsorship ng isang kumpanya na hulaan ninyo buddy, kumpanya na nagbebenta ng parts ng eroplano, kumpanya na nagbebenta ng GoPro o di kaya yung selfie stick na kanyang hawak. Ang sagot ay wala buddy, none of the above, dahil ang kanyang naging sponsor sa stunt na ito ay isang wallet company. Buddy, anong connect ng wallet company habang nagpaparachute ka o nagpapalipad ng eroplano? I don't really know. Hindi ko alam. Pero one thing is for sure, na yung wallet na sponsor nitong si DJ ay hindi na niya mapapakinabangan dahil maaari lang naman siyang makulong ng hanggang 20 years na himas rehas buddy. At hindi niya mahihimas ang kanyang kaching-kaching mula sa wallet sponsor. Ang ending ngayon ay sikat na nga talaga siya. Nasa loob nga lang ng kulungan. At kung ako ang tatanungin, ay 100% na kung mabibigyan nga siya ng 20 years in prison, deserve niya ito dahil paano kung may tao doon sa binagsakan ng kanyang eroplano. Hindi lang siya namerwisyo ng mga nananahimik na mga punot halaman, kundi pati rin ng inosenteng tao. Not to mention, ay maaari rin itong magresulta ng forest fire kung saan gagastos pa ng milyon-milyon ng gobyerno para maapula ito. So para sa akin ay dapat lang na makulong ang taong ito upang hindi na pamarisan ng iba. Sa ngayon ay hindi pa man siya nasisintensyahan, ay na-revoke na ang kanyang lisensya upang makapagpalipad ng eroplano. Wala na rin yung kanyang skydiving license. Ang kanyang buhay ngayon ay parang yung eroplano na iniwan niya na lang basta doon sa ere. Unti-unti nang bumabagsak ang kanyang buhay, ay unti-unti nang nawawalan ng kontrol. Imagine, 20 years ka sa kulungan. Yung mga kakosa mo ay tatanungin ka, pre, ano ang dahilan kung bakit ka nandito sa kulungan? Tapos sasabihin mo, medyo nagpapansin ako. Pasikat kasi ako nung nasa labas ako ng kulungan. At siguro ay dyan na matatapos ang videong ito. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much. Siyan guys, no? Kakaibang trip yun, di ba? Pero ang laki ng bayad sa kanya doon kasi sponsor niya, wallet, malamang milyon, di ba? Pero alam niya pwede siya makulong nun, di ba? Akala niya lang makakalusot siya, guys. So, maraming salamat, comedy, di ba? Natawa ako sa ano eh. Just, guys, like niyo yung video na to, share niyo na, paki-share na rin, guys, para malaking tulong po sa akin yan. And kung nagustuhan niyo yung video na to, yung reaction video ko na to ngayon, please comment.
down below, guys. Thank you so much. See you sa next video. Wow!